So, pumalag si Imee. I think through Daryl Yap yung ano, yung post sa bagong account ni Daryl Yap patungkol sa usapin ng pagbabayad ng double agents. Kasi yesterday or the other day, binanggit ni Miss Maharlika na ma- may nagbayad kay Alpotera or dito sa iskabetse ni PRRD. Iskabetse talaga. Nakakamiss ang iskabetse. Kailan kaya ako makakain ng iskabetse? Masarap yun, no? Ah, oh, sweet and sour ba yung escabeche? Tapos, ano ba ang ginagamit ng isda dyan? Na iba na tayo. Oh, yung escabeche ni PRRD na naghari-arian or nagrena-renahan doon sa The Hague na keme-keme pa na siya yung nagmamanage ng mga ng or one of the organizers nung program nung birthday ni VP Sara na umattitude yung mga kasi sinasabi talaga ni Smarlica itong si Alpotera or itong iskabetse ni PRRD or isa sa mga girlfriends ni PRRD, may dalawa ha, nananahimik yung isa, inilabas kagahapon. Talagang may sabwatang nagaganap. Pinagtatakpan po itong iskabetse ni PRRD na nambubulabog sa dahig. Alright? Sabi ni Miss Marlica, tumanggap ito ng 30,000 euro and that's equivalent to almost 2 million pesos mga kababayan. And pinamudmud doon sa kanyang mga iro, yun yung verbatim ni Miss Marlica, di ba? O yung sa kanyang mga aso or mga ayam niya dyan sa dahig na sobra naman na ang pagka-attitude kasi nga yung iba naman daw walang ambag. Eh si Alputera may ambag. Yun nga, siguro ang bitbit na pera, 2 million. Eh kaso mo, itong mga sambang-samba kay Alputera or sa iskabetse na ito ni PRRD, ang sabi ay ito daw ay multi-millionaire kasi meron silang may bus company, right? May transportation company, kuning-kuning. May mga bus. Ay sabi ni Miss Marlica, kung talagang mayaman ka, CEO ka, or may-ari ka ng ganyang kabonggang negosyo, bakit ka nakikitira kay Spokes Harry Roque? Kamura-mura naman kung mag-Airbnb mga kababayan, may mga Airbnb na, well, I'm not sure sa rate sa Europe, or yeah, even in the Netherlands, baka makakakuha ka naman ng 5,000 a night, or kahit 10,000 a night. Kung mapera ka, hindi ka aaray sa 10,000. Kung mayaman ka, mamani-maniin mo kahit yung pamasahe sa eroplano. Kung gusto mo ng business class na 'di ba, na ticket, ay kahit 50,000 to 100,000 ang ticket mo, hindi mo iindahin 'yan. Eh, kaming mga dukha, 'di ba, na makapagbiyahe lang abroad, eh, hanggang economy lang kami. Doon sa ang igsi-igsi na walang legroom, right? Na ang tuhod mo nauuntog na sa upuan ng nasa unahan, para kang nasa bus. Pero kung ikaw may-ari ng bus or meron kang kumpanya ng mga bus, hindi ka magtiyatiyaga sa economy na parang upuan lang sa bus din ang iyong inuupuan, dun ka sa business class. At gaano kamahal ang business class tickets, 'di ba? Depende sa distansya. Hindi nga ako makapag-business class, manghihinayang ka naman mga kababayan eh. Kung 40,000 pataas ang business class na upuan sa eroplano, di ba? O doon ka magtatyaga sa mga tig 10,000 lang. Nag-aabang nga yung iba ng piso fare. Itong girl na ito, kung talagang mayaman, bakit nakikita ka kina-spoke sa Roque? Also, pinangangalandakan daw ni girl na siya yung nagbabayad ng apartment ni Spokes Harry Roque. Ay, binuking agad ni Miss Maharlika kagabi, right? Nag-vlog si Miss Maharlika, kagabi, Philippine time. Oh, binuking, pinangangalandakan daw ni girl na siya nakitira lang naman pala kay Spokes. So, budolera din si girl. Katulad na lang din ng mga double agents na budolero at budolera na pumoprotekta ngayon sa kanya. Ngayon yung Aimee, pumalag. Wala namang ibang nagsisiwalat na kilalang vlogger na si Alpotera ay binayaran ng pamilya ni Namangga, kung sino man. Pero actually sa latter part ng vlog ni Miss Marlica kagabi, ay si Liza Tanas ang inaakusahan niya na nagpa-finance. Pero pumiyok yung mangga eh. And may mga ano sila, may mga pautot sila na may inaakusahan sila. And itong mga nakikisawsaw, it's as if katulad ni Jollibee Bida-Bida na talagang eksenadora, hindi naman siya ang topic, lalo na sa usapin ng double agent, siya ang unang pumiyok. Siguro nga, double agent yan. Siya ang unang umaray eh. Kung sino ang unang pumutak, siya ang nangitlog. Ganun yun. Kung sino ang unang nabahuan, siya ang umutot. Pwede ba yun?
Sinong pumatak siya ng itlog, 'di ba, or umutot. So, may post si The Real Yap or si Daryl Yap. Naku, may pangko-WOFI rin. Sino ito? Naku, parang mayaman ito parang miyembro ito ng grupo, na merong asyenda sa ano, Nasugbu, Thank you. Okay, miyembro ng isang, mabait na grupo 'no. Teka lang, where are we? So, yung ito, nag-post si The Real Yap, basahin natin. What the heck? May message ang ano, ang puting, kuyumad. Mamaya kita basahin. Dito muna tayo, sa what the heck? 'To, 'to. So, nag-post si The Real Yap or si Daryl Yap na kaibigang-kaibigan ni Mangga Licious. Sabi daw ni Mangga, "Hindi nga ako nagbabayad ng tao para purihin ako." Huh? Kasi ang daming sumasamba sa iyo, 'no? Ikaw talaga ang ikinampanya, hindi yung Duterte, kundi ikaw. Niligwak din si Camille Villar, ikaw lang talaga ang tinutukan ng mga double agents. Oh, hindi, sabi ni Mangga, "Hindi nga ako nagbabayad ng tao para purihin. Gusto nila bayaran ko sila para tumigil sila sa paninira." Oh, etyos. Mangga, it runs in the blood. Ang kapatid mo ay sinungaling at ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Hindi, 'di ba ang kapatid mo si Pinocchio, sa 10 sinabi, 11 ang kasinungalingan. It runs in the blood. So hindi malayong sinungaling ka rin, lalo dramatista ka. 'Di ba? Naging artista ka naman in the past. Magaling ka sa acting. Magaling kang magkunwari. Magaling kang magsinungaling. Hindi na nga raw siya nagbabayad ng tao para purihin, magbabayad pa siya para tumigil sa paninira. Sirain lang nila ako ng sirain kasi ibig sabihin nun buong-buo pa ako. Sabi ni Mangga. Kasi para nag-oath-taking na, no? Sumumpa ng panunungkulan si Mangga Licious sa harap ng Paway Church sa Ilocos Norte ngayon sa Solid North na naging pundasyon ng kanyang kandidatura at there's no such thing as Solid North, sabi ni Clarita Carlos na sambang-samba na rin sa kapatid mo. So, ang ini-insinuate dito ni Mangga ay may mga taong nag-approach sa kanya at nagpapabayad, parang blackmail, na Mangga, bayaran mo kami, kung hindi, sisiraan ka namin. Yun ang ini-insinuate ni Mangga. Kaya ang sabi ni Mangga, hindi nga ako nagbabayad ng pupuri sa akin, magbabayad pa ako ng maninira sa akin. O, siraan niyo ako ng siraan, buo-buo naman ako, parang gano'n ang drama niya, buong-buo ang kanyang pagkatao. Hindi nga, durog na durog ka nga eh. Oh. So si Tio, sino nag-aakusa sa'yo na double agent ka? Parang wala naman. Bakit gumagaya ka kay Jollibee? Umaaray ka, hindi naman ako tutukoy. Ba't ka umaaray? May sugat ka ba? Guilty ka ba? Tanong lang naman. Wala naman nangako sa sa'yong double agent ka, ginagamit mo rin yun. Anyway, sabi ni Tio, another revelation. Ang ganda ng ngipin mo, Tio. Ang ganda ng veneers mo. Ganda. Mahal yan, no? Ganda. Parang kabayo. Sorry. Ang kabayo ang hahaba eh. Another revelation. Ako na magbe-break para wala ng issue, sabi ni Tio. Ito yon. May mga lumapit kay Senator Amy asking for silence fee. Katulad sinabi ko, and financial assistance. So, sabi ni Tio, kami pa ang double agent? Sabi niya. So, ang ini-insinuate nila, maybe mga vloggers ito or grupo na lumapit kay Mangga, 'di ba, para manghingi ng pera dahil kapag hindi nagbigay si Mangga, ibubulgar ang kanyang baho. And mga nagpapatulong lang talaga, pinansyal. Revelation daw yan. Expose. Sino ang tinutukoy nyo? Si Maharlika. Ako? Kaming mga bumabatikos? Na porket hindi kami nabayari ni Mangga ay bumabatikos kami? Sino? Sinabanat bay kaya, mga kababayan? Kasi binabanatan ni Nabanat bay si Mangga. Banat bay!
Ayan oh, meron daw ano, merong expose. Meron daw ng ba-blackmail kay Mangga na kapag hindi nagbigay ng pera, sisiraan siya. Ay, mabibilang lang naman sa kamay ng mga daliri natin kung sino ang bumabanat sa Mangga or bumabalibag sa Manggang yan. Right? Iilan lang naman. So, sino sa mga yun? Oh, ang totoo daw na double agent, siguro ganito yung insinuate ni Tio Moreno. Ang totoong double agent ay yung mga nanghihingi kay Aimee ng pera para huwag siraan. At dahil hindi binayaran ni Aimee, ayun todo paninira na. Naniniwala kayo kay Tio? Even kay Daryl Yap? Even kay Aimee? Now, sinupalpal ito ni ako si Pipito Makabayan galit sa kurap na pinagbibintangan nilang ako raw yan. Diyos ko, I don't have time for that bullshit, Jollibee. Hindi ko kailangan gumamit ng peking account kung gusto kitang banatan. Both my personal account and my page ay pwede kong gamitin kung gusto kitang sungalngalin. Hindi ako katulad mong duwag. Tinatag nga kita sa mga post Pati si Nati Marial, si Carol Bukangkang, si Jean Phoenix, at kung sino-sino pa. Pinagbibintangan yung ako yan. Na gumagamit pa ako ng dami account para lang makipagsagutan. Wala akong panahon. Hindi ako kikita sa ganyan. Pinagtatawanan kayo ng katulad ni Pipito Makabayan, okay? Na pinagbibintangan yung ako siya. Lalo kayo nagiging pathetic. Lalo kayo nahahalata ng mga paranoid, takot sa sarili nyo, takot sa multong ginawa nyo. Apektado kayo masyado sa akin. Kalitit kong vlogger, di ba? Nilalait nyo nga ako. Hindi yan iniimbitahan ng Tricom kasi hindi naman siya sikat, hindi ako sikat na vlogger. Of course, iniimbitahan ako. Nagsisend yan ng mga sabpina, no? Uy, may Tricom 2.0 ha. Alam nyo na yan. Gigipitin na naman kami. Sabi ni ako si Pipito Makabayan, maniniwala na sana ako. Kaso, galing kay Aimee na isang Marcos yung nang blackmail na issue. Sinungaling noon, sinungaling pa rin ngayon, sabi ni Pipito. Ang mga ganyang pathological liar, inugatan na, di ba? Ever since sinungaling, ay hindi dapat pinapaniwalaan. Magaling yan maglaro at magpaikot ng tao, si Aimee raw, dahil matalino talaga yan, mana sa tatay niya, kumpara kay BBM. O, di tatay mo naman pala si si McCoy Sr. Magkapatid nga kayo. Unless ang tatay mo ay yung mahaba rin ang baba na taga Maynila, then hindi kayo parehong sinungaling ni Ngiwi. Which I mean. Sino ang tatay mo? Sino ang tatay mo? Sino ang tatay mo? Magagalit na naman. Huwag nyo rin paniwalaan ang mga tsuwariwap ni Aimee. Sino mga tsuwariwap? Mga double agents? Or kahit hindi double agent, pero ayan nga, yung mga nag-share ng sinabi ni Aimee. Si Daryl at saka si Tio, tsuwariwap ni Aimee. Ang dami talagang mga anti-Aimee noon, pero, well, si Daryl matagal naman na yung maka-Aimee. Oh, huwag niyong paniwalaan ang mga tsuwariwap ni Aimee. Kung sinungaling ang sponsor, si Aimee, siguro ang tinutukoy ni Pipito na sponsor, di syempre sinungaling din ang sponsored. Tio, Daryl Yap, and double agents, ina-accuse kayo ni Pipito Makabayan na mga sponsored ni Mangga. So, hindi kayo dapat paniwalaan. Kung sinungaling daw ang sponsor nyo, sinungaling din kayong mga sponsored. Tsaka alam mo, Tio, may red flag ka sa akin. I have nothing against you. You joined the EDSA, right? Kasi yung mga ipapadala dapat sa amin sa EDSA ay kayo yung kilala ng mga OFWs, sa inyo pinadala. Tama, Tio? Katulad ni Jollibee, isa ka rin sa tumanggap ng pera para sa EDSA. And since sa inyo nga pinadaan dahil kayo ay mga kilalang Duterte vloggers or Duterte supporters, no choice kayo kundi i-liquidate yung mga perang na-receive nyo from OFWs. Sa inyo pinadala yung pera, kayo ang kilala, and then ginastos nyo for EDSA. Kinokontak mo nga ako, tama, Tio? Kung ano yung mga needs. Sabi ko pagkain, tubig, di ba? Tama. Huwag ka mag-delete ng convo natin, Tio. Okay, huwag ka mag-delete. Oh. So, wala naman nang a-accuse sa'yo na double agent ka eh. Isa sa red flag ko sa'yo was
nung lumabas yung issue na merong isang taga-OVP or isang abogado na taga-OVP or isang abogado na dikit maalin man mga kababayan, na dikit sa OVP ay nagbebenta ng mga screenshots at video sa mga buwaya na nag-iimbestiga para ma-impeach si VP Sara. Ikaw ang unang pumiyok. Hindi ka naman pinagbibintangan. Defensive ka kaagad. Parang disclaimer mo agad na hindi ikaw yun. Wala namang nang-accuse sa'yo na ikaw yun. Kaya mga kababayan, yung hindi naniniwala sa akin nung sinabi ko na merong traidor sa OVP, ay nga si Tio nga yung isa sa umimik, unang pumutak, hindi nga raw siya yung taong yun na nagbebenta ng mga evidence laban kay VP Sara. Meron ng mga double agents hanggang sa opisina ng pangalawang pangulo natin. Nakakatakot, di ba? So sino-sino pa kaya ang mga sinungaling at mga traidor sa mga Duterte? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.